Magandang hapon, ito po ang ating weather update ngayong Lunes, August 25, 2025. Kasalukuyan na may minomonitor tayo na low pressure area at ito ay nasa 130 kilometers east-northeast ng Borongan City, Eastern Samar. Meron tayong dalawang senaryo patungkol dito sa low pressure area na ating minomonitor. Yung unang senaryo ay mag-move ito pa northwest, babaybayin niya yung east coast ng Eastern Visayas, ganun din sa Bicol region, and then dito sa Central Luzon siya magkocross papunta dito sa West Philippine Sea. At yung pangalawang senaryo naman natin ay dito sa Eastern Visayas, papasok na siya at dito siya magbabaybayin niya yung Southern Luzon bago siya makarating dito sa Western Visayas. Yung development nitong low pressure area na ating minomonitor ay nananatiling mababa. Dahil may interaction ito sa kalupaan, ay mas nagiging hindi favorable o mas nagiging mababa yung tsansa na makakuha ito ng enerhiya para mas mag-develop pa. Pero nakikita din natin na kapag nandito na siya sa West Philippine Sea, ay mas tataas na yung tsansa niya na mag-develop sa isang ganap na bagyo o tropical depression. At kapag naging bagyo na nga po ito, at ito ay tatawagin natin na si Bagyong Jacinto. Samantala, dahil din sa low pressure area na ito ay malaking bahagi ng ating bansa yung magiging maulap at may mataas na tsansa ng mga pagulan. Kasama dyan yung Visayas, Bicol region, malaking bahagi ng Luzon except lang dito sa Ilocos region. So, ibig po sabihin ay yung dadalhin nito na mga pag-ulan sa atin ay nakapaloob. Ibig sabihin ay mataas pa rin tsansa ng pag-ulan natin. At dahil dyan ay may nakataas tayo na weather advisory na ipapakita natin sa susunod na slide. Samantala, yung southwest monsoon o yung habagat ay nakaka-apekto pa rin sa ating bansa at nakafocus yan dito sa western part ng Visayas at ganun din naman sa western part ng Mindanao kasama yung Zamboanga Peninsula, Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao at sa Soc-Sargen. Kaya mataas din yung tsansa ng pag-ulan natin doon sa mga nabanggit na lugar. At tulad po ng binanggit natin kanina, meron tayong nakataas na weather advisory dahil sa pinagsamang impluensya ng low pressure area at ganoon din naman yung southwest monsoon. Yung nasa eastern part ng ating bansa, ito po yung impluensya ng low pressure area. Kaya asahan natin na posible na umabot ng 50 to 100 millimeters yung mga ulan natin dito sa Aurora, Rizal, Quezon, Laguna, ganoon din dito sa Camarines Norte, Catanduanes, Camarines Sur, Albay, Sorsogon, Masbate, Northern Samar, Eastern Samar, Leyte, at Southern Leyte. Samantala, dahil naman sa southwest monsoon, posible pa rin na umabot ng 50 to 100 millimeters yung ating mga pagulan dito sa Palawan at Antique. Ibig po sabihin ng 50 to 100 millimeters ay posible yung mga localized floodings o yung mga flash floods na ating kinoconsider at posible din naman yung pagguho ng lupa. At para naman bukas ng hapon hanggang sa Wednesday afternoon, August 27, magpapatuloy pa rin yung epekto nitong low pressure area. Kaya yung mga naka-highlight na yellow, yan po yung mga probinsya na makakaranas pa rin ng 50 to 100 millimeters. At pwede rin makaranas ng 50 to 100 millimeters dahil magpapatuloy yung impluensya ng habagat. Kaya dito rin sa Occidental Mindoro, Palawan, Antique at Negros Occidental, ay ganoon din naman yung magiging ating sitwasyon. Itong weather advisory po natin ay accumulated rainfall. Ibig sabihin, for the next 24 hours, from 5 p.m. ng bukas, ng 5 p.m. hanggang 5 p.m. ng Wednesday, yung lahat ng magiging pagulan na yun yung inaasahan natin na 50 to 100 millimeters. At para naman sa ating third day, Wednesday afternoon hanggang Thursday afternoon, mababawasan na yung impluensya ng low pressure area. Kaya wala na pong naka-highlight na weather advisory natin dito sa anumang bahagi ng Luzon except dito sa Occidental Mindoro, Palawan at Antique. At ito po ay dadalhin sa atin ng southwest monsoon or habagat. Para sa ating forecast bukas, magpapatuloy na magiging maulap yung malaking bahagi ng Luzon. At by the way, bukas din po yung time na kung saan mas malaki yung interaction nitong low pressure area sa kalupaan natin sa ating bansa. Kaya mataas pa rin yung tsansa ng ating mga pagulan except lang dito sa Ilocos region, particular na sa Lawag at Baguio. At dito sa Metro Manila, makakaranas tayo ng maulap na kalangitan at mataas din na tsansa ng pagulan. Dito sa Metro Manila din, ang agwat ng ating temperatura ay 25 to 31, sa Tagaytay ay 23 to 30, at sa Legazpi naman ay 24 to 30. Dito naman sa Palawan as part of Luzon at ganun din naman sa buong Visayas at sa northern part ng Mindanao ay mananatiling maulap ang ating kalangitan at mataas ang tsansa ng pag-ulan. Except
dito sa Sulu at Tawi-Tawi at ganoon din naman dito sa southern part ng Mindanao kasama yung Sorsogon, Davao Region at yung eastern part ng Mindanao. At ang agwat ng ating temperatura dito sa Cebu ay 26 to 32, dito naman sa Iloilo ay 25 to 31, sa Tacloban ay ganoon din, pero sa Davao ay 24 to 31. Wala po tayong nakataas na warning sa kasalukuyan. At para sa ating 3-day weather outlook or yung inaasahan nating panahon sa susunod na 3 araw, simula Wednesday hanggang Friday, dito po sa Metro Manila, magpapatuloy na magiging maulap yung ating kalangitan. Ibig sabihin, mananatili na mataas yung tsansa ng mga pag-ulan. At ganoon din naman dito sa Legazpi, simula Wednesday hanggang Thursday. Pero sa Baguio, magpapatuloy na magiging maaliwalas ang ating kalangitan at mababa yung tsansa ng mga pag-ulan. Pero, posible pa rin yung mga localized thunderstorm. Ito yung mga pag-ulan na panandalian lamang for a certain areas lang, yung mga localized lang. At hindi ito yung pangmalawakan na tulad ng dinudulot ng habagat. Para po dito sa Metro Cebu, ganoon din naman sa Iloilo City at sa Tacloban City, from Wednesday to Thursday ay magiging maulap ang ating kalangitan. Pero dito sa Metro Cebu at sa Tacloban City, by Friday ay mas magiging maaliwalas na ang ating kalangitan. Mababawasan na yung mga kaulapan at mababawasan din yung tsansa ng mga pag-ulan. Dito naman sa Metro Davao, ganoon din sa Cagayan de Oro City at Zamboanga City. Overall, sa Mindanao, mas mababawasan din yung mga pag-ulan natin. Mas magiging maaliwalas yung ating panahon at yung magpapaulan lang or yung posible lang na maranasan natin ng mga pag-ulan ay dadalhin sa atin ng mga thunderstorms. Gusto rin natin na i-mention na yung minomonitor natin na low pressure area sa kasalukuyan ay mataas yung uncertainty. Ibig sabihin ay pwede pa na magbago yung characteristic nitong low pressure area na minomonitor natin. At dito po papasok yung kahalagahan na dapat ay stay na informed tayo at maging updated tayo sa mga susunod pa na ilalabas na updates ng Pag-asa. Ganon din naman dun sa mga thunderstorm advisory at heavy rainfall warnings na ilalabas ng Pag-asa sa pamamagitan ng ating regional Pag-asa offices. Ang ating araw ay lulubog mamayang 6:13 ng hapon at muling sisikat bukas ng 5:44 ng umaga. Ako po si John Manalo, ang panahon ay nagbabago kaya maging handa at alerto.